Hello guys, magandang hapon. May recommend ako radyo. Ano po, yung ating Alingco DR CS10. So simpleng radyo, maliit lang siya, pang mobile radio. So may recommend ako dun sa mahilig mag-directional. Masusubukan nyo po ang performance nito sa mga gustong mahilig ika nga gumamit ng directional. 3, 2, 1. Kung bakit ko sinasabi sa inyo na itong radyo to ay maganda sa naka-directional na antena. Unang-una guys, maganda ang tinatawag nilang attenuator nito. Yung attenuator nito ay pag pinihit mo siya ng sagad, talagang wala kang maririnig. So ma-adjust mo siya dun sa kayang squares. Maniwala, guys, totoo yan. Nasubukan ko na po eh. Ano po? Yan guys simpleng radyo lang. Maliit. So, malimit ginagamit sa mga mobile. So guys, itong radyong to ay ginagamit ko lagi to dun sa mga rescue vehicle or sa mga fire truck, ambulance. Lahat dito sa lugar namin is halos ito ang ginagamit kasi pag ako nagkakabit, ito ang nilalagay kong radyo. Kasi okay naman yung kanyang heatsink. So guys, yun lang ang problema ko sa kanila minsan. Kaya nalaman ko kung bakit. Natawag sa akin yung ibang nakabitan ko nito, wala daw receive. So guys, kahit malapit ka sa kanya, basta ito nakasagad, kahit na itututok mo yung antena sa kanya, wala kang marireceive dito. Pero pag okay, dun sa normal mo siya lagay, malakas din mag-receive. Laging puno halos. Kasi guys, ito, ang meter nito is lilima lang. So, 5 guhit lang siya. Pero, kung naka-directional ka, maganda to kasi para malalaman mo yung malakas at saka mahina sa dulo. Kung saan nakatutok yung directional mo. Dito sa squares niya. Papakita ko sa inyo guys So guys, ito may nakakabit naman akong isa. Ito at bobohayin ko. So napakaliwanag yung frequency. So guys, meron akong isa dito nakakabit din, pareho ng frequency din. So yung dalawang mic, puno po, kasi magkalapit. Mic, maladi yan, yung mic pag pinisil ko is puno po. Nalipat po yung frequency. Yan. Susubukan ko po ilipat Susubukan ko siya isagad. Yan guys. Sagad na ho yan. Guys, ito gawin kong pisil. Wala. Kahit mag high power ako, magkalapit na radyo na yan magkatabi antena sa itaas niyan, wala. Adjust ako ng konti. Wala pa din.
So guys, puno na. So adjust tayo. Meron na. Yun yung katangian niya. Isil. Tatanggalin ko yung kanyang metro ha. Nawawala na. Yan, meron pa. Tatanggalin ko. Wala na. Pag na-PQS, naka-press pa rin ako. Wala na, naka-press pa rin ako. Wala na. Ganon siya katindi guys, yung alternator niya. Ganon siya katindi guys, yung kanyang alternator. Pag mas-adjust mo, yung ma-adjust mo ng konti, balik ko ng konti yung kanyang alternator. Tingnan mo, biglang papasok yan. Pumuno, di ba? So guys, itong radyong to is ire-recommend ako dun sa mahilig mag-directional. Na-adjust ho nila yung signal ng kausap nila kung saan nila tututok. Try natin. Go, Tito Ailey. Sige. Akala ko yan eh. Nagpa-vlog ka pala. Go. Copy. Yan guys, yan ang sinasabi ko. Ang pinagkaiba nitong radyong to. Ayan guys. So yung kanyang alternator is talagang pwede ka hindi kopyahin nito. Sa tigas nito, ibig sabihin, masagad mo lang to is wala na, hindi mo na makopya. Kasi yan ang reklamo sa akin lagi nung mga nakabitan ko nito. Hindi nila alam pag napiti ito, wala na receive. Ayun lang sabi ko. Ayan, nilalak ko na siya. So guys, kaya nasasabi ko sa inyo na okay to. Alam mo kung bakit? Isang katangian nito, maganda to ilagay sa repeater. Bakit ko nasabi maganda sa repeater? Guys, pwede mo siya patayin yung receive niya. Ito yung transmitter mo. So papatayin mo yung kanyang receive. Diba ano po? Pwede mo siya patayin yung receive. Transmit lang yan, wala siyang receive. Ibig sabihin pwede siya sa mga repeater na kagaya ng mga ginagawa ko. Kasi malimit guys, ang repeater ko kasi is one way lang. So yung one way, naglalagay pa ako ng tone dun sa transmitter ko para hindi siya mapasok. Halimbawa, yung transmitter ko ito. So ito nilalagyan ko ng tone para transmit siya ng transmit. Hindi siya makakabalik, wala siyang balik na receive. Kasi lahat ng jammer na halimbawa jamming yung frequency na yun, hindi siya makakapasok dahil may tone yun yung transmitter ko. Kasi yung receiver ko iba. So one way din yung receiver kasi. So nangyari ito, hindi siya makaka-receive kung ito ang gagamitin mo. Pag sinagad mo na to, kahit walang tone ho yan, transmit dyan ng transmit, wala siyang receive. So wala siyang problema. Hindi siya mapipigaan, basta wala siyang pakialam sa transmit siya ng transmit. Diba? Ano po? Yun ang kagandahan sa radyong ito. So ibig sabihin, ito'y pwede dun sa mga ginagawa kong repeater na magkaiba ang receive, magkaiba ang location ng receive, magkaiba location ng transmitter. Para hindi siya masyado Kasi pangit kasi guys, malimit. Halimbawa, ang repeater mo ay iisang location. So nandun yung transmitter at saka receiver mo, malimit yun, mag-aapakan eh. Sabihin mo gaano kataas yun, may mga interference kasi yun eh. So guys, ito kasi halimbawa kung ang trabaho nito is transmit lang, ay maganda. Kasi pag pinihit mo to, sagad mo na to, is transmitan talaga siya, wala siya marireceive. Kahit anong gawing piga mo dyan, ito nga, piga 65 piniga ko rito, hindi nga pumapasok eh. Yan ang kanyang ugali, itong radyong to. Itong alin ko na ito.
Pag pinatay mo yung kaniyang squelch, wala ka nang ma-receive. Transmit sila ng transmit lang. Yun yung maganda ilagay sa repeater, guys. Yun. Isa sa kanyang katangian. So guys, maraming salamat sa panonood. At sana nabibigyan ko kayo ng konting alam dito sa Alinco DR CS10. Marami pong salamat.